Pagpapahalang hapon po para sa lahat, sa amin, at sa inyong nanonood sa ating Grace Everyday. Salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating Grace Everyday. So ang ating paksa po ay patungkol sa serving through spiritual gift. Paglilingkod sa pamamagitan ng regalo ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid na mahirap maglingkod sa Diyos kung wala kang regalo na mula sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay kailangan ay maintindihan. Opo, kasi gagamitin mo yun para makapaglingkod ka sa Panginoon eh. Regalo. Ang pangangaral at pagtuturo sa ating simbahan ay regalo po yan. Iniregalo ng Diyos sa isang taong may desire, nagdi-desire na makapaglingkod sa Diyos. At yun po yung nagagamit niya kung paano siya naglilingkod. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Ito po yung pang-siyam na topic natin. Serving through spiritual gifts. So ano ba yung objectives ulit? Po, lagi po may objectives yung layunin. Sabi daw po rito na understanding the meaning of service. Para maintindihan kung ano ang kahulugan ng service. Opo, kasi ang ating Diyos ay karapat-dapat na paglingkuran. So, kailangan daw po natin mainawaan. Number 3, value the gift they have received from God. Ayan. Yung natanggap nating regalo ay pahalagahan daw natin mula sa Diyos. Yan po yung pangalawa. And then number 3 po, use that gifts in serving God, the church, and the brethren. So yung regalo mo na natanggap sa Panginoon ay gagamitin mo para makapaglingkod sa Diyos. Sabi diyan ay magagamit mo sa ating simbahan. Kasi pinapalakas natin yung church eh. Yung body of Christ. And then, matulungan yung mga brethren. Ayan. Pagka kasi may regalo ka, lalo na ikaw ay may regalo ng pagtuturo, gamitin mo yan para sa mga kapatiran. Okay, ito raw po yung site. The story of Jesus washing the feet of His disciple. Ano daw po ba ang tinuturo nito nung hinugasan ng Panginoon yung paa ng kanyang mga alagad? Bakit nga ba hinuhugasan nga pala? No? Siguro ang tanong din dun. Mamaya po dadaanan natin kung ano yung meaning nun. Kasi sa kanila po, pagka hindi naman po uso ang sapatos, yung closed shoes na mapapansin niyo po, mga sandals po yung kanilang ginagamit. At alam niyo po, pagka ikaw ay pinawisan, mag-aalikabok yung paa mo. So lahat ng dumi sa paa mo kapag ikaw ay naglalakad, kumakapit dyan, malagkit. Dahil lupa, nung araw naman po, nung panahon nila, hindi naman po sementado yung mga dinaraanan. So pwedeng malupa, maalikabok po yan mga kapatid. So isa sa mga kanilang kultura, bahagi ng kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa, sa mga Hudyo, ay hinuhugasan ang paa ng kanilang mga bisita. Sa atin po, sa panahon natin ngayon, di ba pag may bisita ka, yung magandang pagtanggap, then pagka meron kang mapapakain sa kanila, ay binibigay mo sa kanila. So ganun sa kanila po, hindi lamang po binibigyan ng pagkain o maganda, pinapakitaan ng maganda, kundi hinuhugasan pa yung paa. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon. Sabi diyan sa John 13:12-14, ano ang illustration na ipinapakita ron? Sa ginawa ng ating Panginoon. Kasi pagsisilbi, serving through spiritual gift, no, yung ating pinag-uusapan. Ang ipinapakita puro na humility is essential in service.
Ito po yung salitang essential, nag-viral po ito. Ito yung salitang essential, kailangan. Kailangan daw po yan sa paglilingkod, yung humility. Kasi kung kung wala kang humility, naku, mahirap maglingkod. Birin dyan, ito na nga po ang ating Panginoon eh. Panginoon ng mga Panginoon eh. Nagsilbi. Dapat po ang alipin ang gumagawa nun eh. Ang mga alipin, trabaho po nila yon. Ginagawa nila yon. Pero ito pa, si Lord, si Jesus, Lord, hinugasan yung paa ng kanyang mga alagad. So humility ay kailangan sa serbisyo, sa paglilingkod. Tandaan niyo po mga kapatid, mahirap po kapag ikaw ay ma-pride na tao at mapagmataas, hindi mo magagawang maglilingkod ako. Samantalang may matas ang aking pinag-aralan, samantalang sila mabababa, mga ganun, di ba? Samantalang sila, mga wala namang pinag-aralan yan, maglilingkod. Hindi po kailangan sa simbahan po ganyan. Kailangan po yung pagpapakumbaba sa paglilingkod. Kaya nga yung humility, regalo ng Diyos yan eh. Oh, hindi po basta-basta yan. Naalala ko, may mga nababasa akong mga post na iwasan mo yung mga taong ganyan, hindi po ganun ang tinuturo ng Panginoon. Sabi din sa Bible, love your neighbor. Wala kang pipiliin. Pag sinabi mo ngayon, hugasan ko lang ng paa yung ka-level ko. Halimbawa, mayaman kang tao. Ay, hindi ko hugasan yung mga paan nasa squatter, marurumi yan. Yung mga mayayaman ang hugasan ko. So, walang humility doon. And then, being a good example is an effective way of making others follow. Yun daw yung maganda kasing tutularan ng iba. Yung ginawa ng ating Panginoon, naglingkod sa pinakamababa, sabi niya. Gusto niyo sabi ni Jesus, gusto niyo maging dakila, sabi sa mga alagad. Maging servant kayo sa lahat. Maging servant kayo ng lahat. Sipin niyo yun ha. Kaya naiintindihan ni Apostol Paul kung papaano yung ginawa ng ating Panginoon. Naiintindihan niya. Humility. Okay, daanan na po natin. Yun po yung ating illustration po. Yung ginawa ng ating Panginoon. Halimbawa po. What is service? Yan. Ano po ba yung paglilingkod? Kasi di ba maraming naglilingkod. Naglilingkod sa gobyerno, naglilingkod sa kanyang amo, naglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Yung mga tinatawag na mga politiko, sila raw po ay naglilingkod. Talaga naman po naglilingkod kasi gumagawa sila ng batas, tumutulong sila. Pero ito po, spiritual po yung pinag-uusapan natin. It is dedicating yourself to God, to the church, and others with our gifts, strength and blessing you have received from the Creator. So gagamitin mo daw po yung na-receive nating gift upang maging pagpapala at magpalakas din po sa iba. Sabi po rito, the word worship cannot be separated from service. Matthew 4:10, Romans 12:1. Ano pong binabanggit dyan? Pagsalitang pagsamba, hindi po nahihiwalay daw po yan sa paglilingkod. Remember tong Matthew 4:10, binasa ko po, ang sabi po rito, si Satan po tinutokso si Lord, si Jesus, sinasabi, sambahin mo ako. Pero nirebuke siya ng ating Panginoon. Sabi, ibibigay ko ang lahat ng nakikita mo na yan, sambahin mo lamang ako. Sabi ni Lord, ang Panginoong Diyos mo lang ang sasambahin. So worship po yun. At siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya po sinabing, worship cannot be separated from service. Hindi raw po nahihiwala yung pagsamba sa paglilingkod. Ulitin ko po, sinabi ni Jesus kay Satanas, siya lamang ang iyong sasambahin, wala nang iba, at paglilingkuran ang ating Panginoong Diyos. And then sabi rito, after God delivered His nation from the Egypt, He assigned them to be priests, then commanded them to serve Him. Ito po yung mga Israelita, katapos silang palabasin sa Egypt, palayain, para maging malaya. Ang purpose po nun, para maglingkod naman yung mga
Israelita sa Diyos, sa Kanya. Yun po ang purpose ng Panginoon. Kaya po sila pinalaya para siya yung paglingkuran. Kasi siya yung karapat-dapat na paglingkuran. Remember, binasa po natin, sinabi ni Lord, siya lamang ngayong sasambahin at paglilingkuran. Wala nang iba. Opo, ang Diyos. Alam naman po natin kung ang Diyos ang gumawa sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay, nagbibigay ng ating pangangailangan, at ito pa, pinag-usapan siya ang nagbibigay ng regalo para makapaglingkod ka. So, gumagawa pa rin ng paraan ng Diyos para makapaglingkod po tayo sa Kanya. And then, sinabi po rito, we are certain that one of the reason why God saved us is for us to serve Him. Ito na nga po sa 9:14 ng Hebrew. Ang layunin ng pagpapalaya sa kanila para siya ay paglingkuran. Dahil siya po ay Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. And then sa number 2, letter A, through God-given gifts. So ito nga po yung binabanggit ko po kanina. Hindi mahirap maglingkod kapag walang regalo. Kasi regalo ng Espiritu yan eh. Ano ang gagamitin mo para makapaglingkod ka? Paano mo maipapaliwanag yung salita ng Diyos kung hindi mo ito regalo? Paano ka tutugtog kung hindi mo alam yung salitang pagsamba? Tutugtog ka yung mga secular song, pero yung worship na dapat sa Panginoon. Kaya minsan yung iba hindi naiintindihan yan eh. Yung worship ginagawang secular eh. Ginagawang parang kumakanta lang sa Iba po yung worship sa mga awiting makamundo o yung secular. Iba po yan. So gagamitin daw po yung gift, sabi rito. Each one should use whatever gift has received to serve others faithfully, administering God's grace in a various form. So iba-ibang regalo na gagamitin ng may katapatan. Opo, yun sinasabi niya. 1 Peter 4:10. Iba daw po yung pastor, yung apostol, yung ebanghilista, yung apostol. So iba-ibang regalo yan. Then number 2, letter B, through God-given strength. So, hindi raw po ba, kasi alam niyo po, ang paglilingkod po ay wala pong sahod yan. Opo. Hindi po lahat ay merong baka akala niyo yung mga naglilingkod, sweldo. Hindi po sweldo yan. Yung po ay love gift na tinatawag. Iba po kasi yung sa mundo na magtatrabaho ka, babayaran ka. Opo, yun po yung wages na tinatawag natin, kabayaran dun sa iyong pagpapagal. Pero ito po paglilingkod, hindi po lahat ay nabibiyayaan. Opo. Pero dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo, bibigyan ka ng strength para magawa mo. Yun mga kapatid bibigyan ka ni Lord ng strength para magawa yung paglilingkod. Okay, may binabanggit dito sa number 3. 3 types of gift from God. 3 types of gift from God. Okay, number 1 po, motivational gifts. Romans 12:8-1, Corinthians 12:29. These gifts encourage believer to serve others. Anong ibig sabihin ng motivational? Mahusay siyang mag-encourage, na ma-motivate niya yung tao. Opo, na yung taong hindi naiintindihan yung paglilingkod at nahihirapan maglingkod at hindi maintindihan yung paglilingkod, na ma-motivate. Regalo daw po yun. Opo. Iba po kasi yung spiritual gift mga kapatid. Motivational gifts. Biro mo yung isang taong mahina na sasabihin, hindi ko kaya maglingkod. Mamamotivate mo siya para maglingkod. Opo, regalo po yun mga kapatid. Napapalakas mo siya. Nabubuhayan siya ng loob. Minsan may mga naglilingkod na ayaw na. Suko na, pastor. Give up na kami. Bakit? Wala naman nangyayari. Pero dahil nga po yung iba yung regalo ng motivational, regalo po, and nare-restore yung tao. Regalo po yan mga kapatid. And then sabi pa rito, ito po yung 3 types, charismatic gifts.
Ano po ba yan? Ayan po ba yung ano? Ayan po ba yung charismatic? Sabi po rito, yung po kanina, sabi po, example of these are gifts of help, gift of mercy, gift of giving, etc. So, yun nga po na yung iba ay natututong maintindihan yung kanilang regalo na, ay, meron pala akong ministry of help. Meron pala akong ministry of mercy na yung pinakikinggan niya yung mga nawawalan ng pag-asa. At yung may mga hinain, yung mga maraming reklamo, yan, pinakikinggan niya yan. Regalo daw po yun. Yung pagtsatsagaan ng pakinggan. Yan. Minsan may mga taong ganun, puno ng problema. And then sabi, charismatic gifts, 1 Corinthians 12, 9-11. These gifts strengthen others believer. Example of these are vocal gifts and revelation gifts and power gifts. Okay, ano yung vocal gifts, mga kapatid? Magtanong muna tayo kay Pastor kung ano yung vocal. No? Kasi hindi na, Pastor, ano ba yung vocal, Pastor, sa Tagalog? Ibig sabihin ng vocal. Okay, parang ano revelation gifts, ito po yung ano na ipapaliwanag yung mga future na paparating. O yung mga hindi maintindihan, yung hindi mahirap intindihin na ipapaliwanag. Hindi po ay charismatic gifts. Opo. At yun nga, yung sinasabi nga po natin, yung nakakagawa ng miracle, di ba po? Sila, marami sa Bible na gumagawa ng miracle, power gifts. Nakakapagpagaling. Tawag dito, yung isang taong gusto na mag-suicide ay nare-restore. Oh, may mga taong ganun gusto mag-suicide na, wala nang pag-asa. Pero po yun ay nare-restore, nasasagip. Dahil nga po dun sa regalong ibinigay ng Diyos. And then in number 3, ministry gifts. This is the gift of Jesus Christ for the church. They are the leaders who aim to strengthen the body of Christ. Example of these are the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ito nga po yung ministry gifts. Ito po yung 5 pangunahin sa simbahan, sa iglesia. Ayan po yung apostol, alam naman po natin yan. Yan po yung mga pumupunta sa mga iba't ibang lugar, sa iba-ibang bansa. At doon po sila nangangaral at nagtatayo ng mga simbahan. Yan po yung mga apostol, katulad ni Apostol Paul. Siya po yung kung saan-saan nakakarating. Prophets, ayan, meron pa bang prophets? Ngayon, meron pa rin po. Kasi regalo po yan. Diyos lang po ang nagbibigay niyan. Iba na tinatanong, meron pa bang propeta ngayon? Meron pa rin. Kasi pag binigay naman ng Diyos yung regalo, bakit mo questionin? Kung bigay ng Diyos, di ba po? Ang Diyos naman na nagbibigay, hindi naman galing sa tao yun. Evangelist, ayan, marami yan. Nangangaral. Pastors, ayan, yung mga nag-aalaga ng mga tupa, mga tao. And then teachers, ayan, yung mga tagapagturo. Letter C, to the strength from Jesus. Ito po yung 1 Peter 4:11. Ang ating Panginoon po ang yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Alam niyo po, hindi po palakihan ng katawan sa paglilingkod. 'Di ba sa labas sa mundo kasi 'di ba pag malaki katawan malakas, makakatagal sa labanan. Pero po sa spiritual po, hindi po kailangan ng macho. Kasi kailangan kasi gifts galing sa Panginoon, yung strength na ibibigay ng Diyos. So kahit yan po ay papayat-payat, kahit yan ay maliit, hindi po pinag-uusapan yan. Basta ang mahalaga sa pamamagitan ng kalakasang ibibigay ni Kristo. And then number 3 po, traits the one should have in serving the Lord. Whole heart, mind, and soul. So, kinakailangan sa paglilingkod po yung hindi po yung tinatawag na bara-barabay. Basta gawin na lang natin. Nire-required pa rin po yung buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Kasi pinlilingkuran mo ang ating Panginoon.
Hindi naman po tayo naglilingkod sa tao. Minsan may mga pangyayaring naglilingkod sa tao kaya ganun. Hindi na buong puso, obligasyon na lang. Kasi ganito napipilitan kasi sabi ng pastor namin. Hindi na iintindihan yung sinasabi rito. Na naglilingkod siya, hindi siya tao, kundi sa Diyos. Bagamat kasama mo yung tao, kasama mo siya sa paglilingkod. Di ba sabi, serving para sa mga brethren. Yung paglilingkod mo, iaalay mo sa Panginoon, pero gagawin mo yan sa tao. Iaalay mo sa Diyos yung paglilingkod mo. Kasi yung mga tao, yun ang kailangan mong paglingkuran Bakit sila paglilingkuran? Ito nga, gusto mo silang mapalayas. Ang layunin ng Diyos, palayain sila sa kasalanan. Nakikiisa tayo doon at yun ang gagawin natin paglilingkod. Amen po? So, kailangan daw po yung buong puso sa paglilingkod. And then faithfulness, letter B. Faithfulness on things that God has entrusted him. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. 1 Corinthians 4. Lahat daw po ng pinagkatiwalaan, binigyan ng regalo ng Diyos, nire-required na maging tapat sa pinagkatiwala sa kanila. Totoo po yan mga kapatid kasi hindi naman natin maloloko ang Diyos. Alam naman kasi ng Diyos yung dating gagawin. Kaya nire-required yung katapatan. Gawin ng tapat, huwag gawin sa tao. Kaya po nangihina. Marami pong mga naglilingkod, umaayaw. Bakit? Kasi nga, nagiging paglilingkod sa tao, hindi na po sa Diyos. At yan po yung tinuturo ng Biblia. Opo. Naglilingkod ka sa Diyos, di ba? Yun naman ang una. Sabi, maglingkod ka sa Panginoon. O bakit ngayon, napupunta na sa tao yung paglilingkod mo, nakatingin ka na sa tao. Nire-required yung katapatan. Righteousness and holiness, isa pa sa mga requirements. Luke 1:74-75. Chapter 1. To rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear in holiness and righteousness before Him all our days. So kailangan ng righteousness and holiness sa ating paglilingkod. May kabanalan. At katwiran, may katwiran. And then number 4 po. Blessing that the servant of God will receive. Ito daw po yung pagpapala ng isang servant. Ayon sa kalooban ng Diyos, nung sila'y natanggap nila. Sabi dito, number 4, letter A, honor from God the Father. Whoever serve we must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serve. John 12:26. So pararangalan ng Diyos yung sumusunod sa Kanya. Yung naglilingkod sa Kanya. At kapag daw ikaw ay servant niya, susunod ka sa Panginoon para parangalan natin ang Diyos Ama. Katulad ng pagpaparangal ni Kristo. Ang paglilingkod ni Kristo ay pinararangalan niya ang Ama. Sa atin naman, naglilingkod tayo, pinararangalan natin si Kristo at ang Ama. Yun po ang resulta, ay yun po yung dinudulot ng paglilingkod. Dapat yung paglilingkod nagpaparangal sa kay Kristo at sa Diyos Ama. Number 4, letter B, protection. Worship the Lord and your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness among you. So, si Lord ay nangangako ng proteksyon. Exodus 23:25, ito po sinabi niya nung panahon nila Moises. So, sila iingatan kapag sila ay naglilingkod sa Panginoon. So, iaalisin daw lahat. Sabi rito,
protection doon, aalisin yung ingatan sila sa sakit. At maging sa kanilang mga kaaway, sila ay protection na ng Diyos. Yan, yung kanilang paglilingkod ay iingatan sila ng Panginoon. And then letter C, number 4, letter C, meaningful life. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord. Because you know that the labor in the Lord is not in vain. Yung daw paglilingkod natin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Fully, always give yourself fully to the Lord. Ibigay daw ng buong buo. Ibig sabihin na huwag kalahating paglilingkod, buong puso yung paglilingkod. 1 Corinthians 15:58. Okay po hindi nasasayang ang ating paglilingkod sapagkat yan ay ginagawa mo para sa Panginoon. Yan ay alam ng Panginoon. And then sabi po rito, dapat daw tayo ay ma-challenge sa paglilingkod. Kasi yung iba hindi alam yung paglilingkod. Ang akala nila pag naligtas na sila, ay tapos na. Maraming mga Kristiyano pong ganyan, hindi alam yung paglilingkod. Ayaw maglingkod. Sapagkat nga po, ang daming binanggit, di ba? Kailangan ng pagpapakumbaba sa paglilingkod. Kailangan buong puso. Kaya ibig sabihin ng buong puso, hindi ka although tao nakapagreklamo, pero hindi dapat po nagrereklamo at tapat sa kanilang gagawin. Ito ang sabi, Sales. Your gift, use it or lose it. So yung regalo sa'yo, pwedeng yan ay bawiin, gamitin mo, o babawiin sa'yo ng Panginoon. So yun lamang po, brother, napakahalaga ng paglilingkod. Ang paglilingkod ay para sa Panginoon. Yan po ay karangalan para sa ating Diyos. Ang nakaka-encourage po rito, sabi, hindi raw po nasasayang yung ating mga ginagawa. Salamat po, tayo po yung magpasalamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Muli po, kami po ay naiintindihan po namin yung paglilingkod. Patuloy mong ipaunawa. Bagamat Lord, yung iba ay hindi pa po ito ganap na naiintindihan. Ang kaligtasang ipinagkaloob mo, ang magmo-motivate po, magiging dahilan kung bakit po kailangan namin maglingkod. Kami ay niligtas mo, katulad ng mga Israelita na pinalaya mo upang paglingkuran ka. Iniligtas mo kami, Lord, upang ikaw ang yung paglingkuran namin, hindi po yung kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen.